So, anong nangyari, may lumusob. Pero alam ko yung backstory nito. Tignan muna natin ito, ang kanilang peaceful rally habang nagsasalita doon, sila spokes, ang ating mga kaibigan doon, na Marcos magnanakaw, mag-resign ka na. Yun, the usual thing na mayroong talumpati. Dito makikita mo kung gaano ka bangag ang supporter ng bangag at ng mga makakaliwang grupo o mga dilon kasi magkakasama na sila. Hindi natin alam, baka inutusan ito ni Trillanes, pero tignan natin. So, stop natin dyan. Yung babae na yan, unang-una, walang pinagkatandaan. Ilan lang sila eh. Ang ginawa nila dyan, yung dinuduro niya, gusto niyang lusubin si Spokes Harry Roque. Gustong manakit. So, buti na lang, ang gagaling ng ating mga DDS Austria. Talagang palaban. Tinulak siya. Tinulak. Kaya mo ha, balik natin yung tulak. Tulak natin. Ibalik natin. Stop! 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 Basura! Stop! Hindi ka inaano ni Spoke. Okay, sabi ng hindi ka inaano ni Spokes. Gusto niyang sugurin si Spokes Harry. Buti na lang, ayan, ang gagaling ng sila Lolo. Ayan, Lolo. May noun. May noun. Ayaw pa ngayon, lagi ka ng paglumon. May noun lang, may noun. Ate, tama na, ate. Ate. Ate, tama na. Tama na. Anong pinaglalaban ninyo? Anong namali ka ng pwesto? Namali ka ng... Okay, ang sabi daw, yung nagsabi ng ano pinaglalaban nyo. Ito yung mga bangag supporters. Tama na. Buti na lang, mababait ang mga DDS. Ayan, Marcos resign. Bakit yung natupisi? Kayo kasi totoo. Xbox kasi ang pogi mo eh. Sabi ni Aga, si Spokes, kasi ang pogi mo eh. At ang sabi sa atin dyan, kasi nakausap ko yung mga palangga natin dyan, pati daw ako binanggit ng matanda. Yung isa pa, yung si Boljak. Sabi daw ng ganon. Kasi sabi ni Aga dyan, ako, kung nagsasalta kayo sa against Maharlika, parang baka pag nakilala mo si Maharlika, magugustuhan mo siya. Sabi daw ni Aga, kasi namit nila ako. Ang sabi daw nitong, sabi niya, ay nako, ganyan. Bastos ang bunganga nun. Ite mo sila, bastos daw tayo. Ba't ang ginagawa nila, di ba, pambabastos yan? Anyway, ganun daw ang mga dramahan doon. Yeah, magsayawan na lang kayo. Atilina. Inutusan kasi siya sa video, inutusan. Go. Diyan lang kayo. Huwag kayong didikit. Buti na lang, peaceful Diyan lang talaga. kayo. Flats ninyo yan. Juby, hawag kayo yan. Flats natin to. Ayun no, yung babae. Bakit pa nagalit? Bakit susugurin si Spoke? Ayun sila, nakita niyo? Mga bayaran. Ieva! Atilina, wag pupunta doon. Si Ate Ana. So, explain ko sa inyo yung kwento sa likod niyan. So, ang ginawa ng mga yan, mukhang napag-utusan. Kasi talagang nagpo-provoke sila. Para silang mga bayaran na ito, gawin nyo to, pumunta kayo dito sa rally na ito, duruin nyo si Harry Roque para kunyari, si Harry Roque ay, si Spokes Harry ay mag-init ang ulo, maging physical. So, inudyokan ng uudyok, nag-provoke sila, nag-instigate sila ng kaguluhan para nga naman
naman si Harry ay ipahamak nila. Yan yung nakikita natin kasi nakausap natin ng isa sa mga palangga doon bago tayo nag-vlog na talagang planado nila kasi doon po kasi sa Austria, hindi ganun kalaki yung population if I will compare dito sa Los Angeles, dito sa Amerika. Doon sa Austria, halos magkakakilala yung mga Pilipino. So yung mga matatandang yon, ang report sa akin, nandoon din sila nung Feb 21 na meet and greet namin sa Austria nung nandoon. Ako, ang gusto ng mga yan, yung grupo na yan, kumuha ng pagkain doon sa buffet namin. Hinarang din sila doon. Gusto rin nila manggulo doon. Ang sabi ng mga the same group na private event to. DDS lang to, hindi kayo pwede, yung mga bangag, hindi pwede sumali. So kaya nga nung time na yon, sabi ko kay Spokes, halika, sabi ko puntahan natin yung mga Marcos, ano na yan, mga bangag supporter. Kausapin natin, Pilipino sa Pilipino, baka sakaling ma-recruit natin ng magising sila, ng ganyan. Pero during that time, nung nagsabi ako kay Spokes, wala na sila. But going back dito ngayon sa event, walang matandang ganyan. Talagang prepared sila para mag-instigate, para mag-provoke. Kung nakikita nyo sa video kanina, itinulak siya ng isang kasamahan natin. Yung approach niya, yung duro niyang ganun, papunta yon kay Spokes. Si Spokes talaga yung target niya. Kasi kung ikaw na regular ka lang, na nakikipaglaban, biglang may tumulak sa'yo, ang una mong babalikan yung tumulak sa'yo, di ba? Bakit hindi naman siya tinulak ni Spokes? So nagpupunta daw doon na nagsasalita, hindi lang na-capture yung iba, na sinabi doon sa mga kasama natin, pauwiin nyo na yan. Sino sila para magsabing pauwiin si Harry Roque? At hindi lang yon. Nagpanggap pa silang biktima. Tumawag sila ng pulis. Alam nyo kung anong sinabi? Yung lalaki daw na nakasombrero, kasi nakasombrero si Spokes, ay nanggugulo. So, tinuro daw si Spokes. So, may mga pulis po na dumating doon. Pero, hiningan nila ng ID si Spokes. Yung iba doon, tinanong kung anong nangyari. Kahit pa paano, nag-imbestiga sila ng ganun, wala namang kaguluhan. So, ang galing mambaliktad. Sila na yung nanggulo, sila pa ang nagtumawag ng pulis. So, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yung mga matatandang yan, baka sabi nga ng mga comment, baka nakatanggap ng maleta. At bakit ka lulusob sa hindi mo event? Sabi ni Mira Luna, correct, mother, nakita talaga namin may lumusob kay Spokes na babae tapos ang tapang pa. Bugok na yun, akala siguro na uurungan namin sila. Mira, thank you palangga. Yes, sabi ni Sarah PH, gawain yan ng mga komunistang bayaran. Yung ganyan kakatanda, ganyan na yung itsura mo, ang tapang-tapang mo pa. Hindi ka magtatapang na ganyan kung wala kang backup. At nakaplano sila. Diretso, duruin si Harry Roque, asarin, inisin. Kapag napikon si Harry, kunyari, biglang sinapak ni Harry, ganyan-ganyan, or for what, na-impito or something. So, gagamitin nila against kay Harry. Alam niyo naman na ongoing ang asylum application ni Spokes Harry. So, dahil hindi nila mapauwi-uwi si Harry through their mga pananakot na mga red notice, wala naman yan. Kasi hindi yan sila pinagbigyan ng Interpol. Yung mga drama nila na may Interpol notice na si Harry, walang Interpol notice. Dahil pang-abuso ng bangag administration yung paggamit ng Interpol na yan. So, kaya hindi nila mapauwi-uwi si Harry Roque through that channel, illegal channel, gusto nila makipagsabuatan yung Interpol sa kanila. So, yun nga yung gumagamit sila ng tao. Posibleng gumagamit sila ng, eto, duruin nyo, pag sinapa kayo, kakasuhan natin. Kaya nga, di ba? Sila yung nanggulo, tapos tumawag ng pulis. So, malinaw pa sa sikat ng araw na sabi nga ni Baby Dar, mukhang gawain talaga yan ng mga komunista. Okay? Mukha ng Interpol ang mga satanas. Kamukha ng Interpol ang mga satanas na yan, sabi ni Kato B. Baka gustong magkakaso si Attorney Harry Roque, para hindi mabigyan ng asylum. Pala nga, yes, exactly my point. Yan talaga ang gusto nilang gawin. Alam mo, napaka-desperado na ng mga taong ito. So kung nandoon ako, hindi naman ako nanadapak dahil hindi naman ako katulad nila tayo hanggat makuha natin sa diplomasya. Pero the moment tumaas ang kamay mo at papunta sa akin, ibang kwento na yon. Patay kung patay si Palangga. Kahit mamatay ako sa moment na yon, gaganon, kunyari, dumating, buti na lang hinarangan. Okay? Buti na lang, kasi alam nila kasi, the reason why ginagawa nila, kay Spokes Harry yan, kasi alam nila ongoing yung asylum application. Pero ako, kahit hindi ako taga Vienna, yung ginawa, kunyari, dinuro ako ng putang inang matandang yon, palalapitin ko pa siya. Sige, lumapit ka.
The moment na dinuro niya ako, pagkatapos nun, 3 na lang ang daliri niya. Okay? Kasi siyempre hindi naman ako nag-a-apply ng asylum, so I will defend myself. 'Di ba? Na duduruin ka na pero hindi naman nakalapit yung mga palangga, yung demonyitang kay Harry Roque kasi magagaling. Thank you, mga palangga ko sa Austria. I love you all for, protecting and defending Spokes Harry. Kasi iba yung case namin ni Harry. Si Spokes, yun nga, asylum seeker siya. Ako, kung nandun ako, hindi. Kaya, ang sasabihin ko doon sa inyo, hayaan mo siya. Papasukin mo siya, okay? Di ba? Papasukin mo siya, palapitin mo siya sa akin. Kung hindi tumumba yung putang inang yan. Depensahan mo na yung sarili mo eh. Yun nga, ang sabi daw ng polis, ito pa pala yung sabi ng polis, na ang kwento nila na may nanggugulo daw, lalaking nakasombrero, sinabi na yung pangalan. Tapos nakita naman ng polis, walang nanggugulo. At may nag-message dito sa kaibigan, sa isa sa palangga natin na kumuha ng live video, na kumuha niyan, na pinapadelete daw nila ang video. Kaya randomly may nagpapadelete. Hindi naman namin i-delete yon. So nakita ninyo, kasi hindi nagtagumpay yung kanilang plano na pag-provoke kay Harry. Dahil professional yan si Harry. Pero matapang yan. Pero yun nga lang, yun sana, yes, sabi ni J3, iga-gaslight nila si Spokes. Exactly, gaslighting, instigator, provocateur, kung ano pang mga terminology na ginagawa ng mga ito. Maingat naman si Harry at saka mabilis talaga yung ating mga palangga doon.